bakit daw merong hakbang na maisog USA. Alam mo, kami lang yung hindi tinantanan na iniintriga, no? Dahil dapat nalaman nila, nagbigay kami ng press statement, inabot din namin ulit, no? Na ang hakbang maisog USA ay niyakap ng Sara Duterte organizations dahil sa mga batayang prinsipyo nitong pinaniniwalaan, lalong-lalo na sa usapin ng kapayapaan, no? Lalong-lalo na sa usapin na dapat hindi baguhin ang saligang batas natin doon sa pamamagitan na binasurang People's Initiative at lalong-lalo na yung pagsulong ng sinasabi natin na tunay na kapayapaan na hindi nakaugat dito sa pagtulak sa atin sa bingit ng digmaan sa South China Sea or West Philippine Sea. Meron bang mga issue along the way habang paparating itong Independence Day parade ng mga Filipino community diyan sa sa New York? Alam mo, even before may mga indikasyon ng intimidation, no? Sino nag-intimidate? May mga pananakot at intimidation sa pamamagitan ng mga press releases, no? In fact, may mga tinatawag nating warnings pa ang mga nag-organize na yung mga hindi kasama doon sa listahan katulad ng ating butihing panauhin na galing pa sa Pilipinas, si Atty. Vic Rodriguez na sumama sa atin sa parada, no? At nakilahok ay nireport pa sa New York Police District, no? NYPD na sila daw ay tatanggalin sa hanay at sa tinatawag nating parada. Pero alam mo, Admar, no? Tumawag din kami sa NYPD para sabihin sa kanila na kami ay bigyan ng proteksyon na kapag may nanggulo sa aming hanay, kasi mapayapa kami at sumusunod sa alituntunin, huhulihin namin sila at ibibigay sa NYPD. So yun yung labanan, no? Kasi para makita naman nila, kasi lahat po kami ay tinatawag nating sumunod sa alituntunin, no? Bagamat sila ay nagbigay ng mga abiso or warning na kung ikaw ay wala sa listahan, halimbawa, ang hakbang maisog ay pwede kang paalisin. Pero dalawa yung nilalabag mo rito. Saligang batas ng Pilipinas at saligang batas ng Amerika. Bakit mo nilalabag? Kasi nagmi-meeting ang mga organization at individual sa loob ng konsulado na extension yan ng Philippine territory. And then at the same time, nagaganap itong makasaysayang parada nito, itong masayang celebration natin ng Philippine Independence Day sa mga public roads na kung saan ay garantisado ng ating saligang batas dito sa Amerika ang malayang pananalita at ang malayang pagtitipon at upang isaad natin ang ating mga hinaing, no? Dito sa pamahalaan, lalong-lalo na sa mga pangunahing issue na kung saan ngayon Admar ay napadpad tayo at naitutulak sa bingit ng digmaan na hindi natin maintindihan kung bakit. Dahil ito naman ay kahit sa kultura natin, kahit sa tradisyon natin, Admar, no? At saka sa ating relihiyon, nakaugat po ang ating kasaysayan at magpasa hanggang ngayon sa usapin ng kapayapaan at hindi sa digmaan. Opo, attorney, wala naman pong mga truck na hinarang. Hindi nila pwede. Hindi pwede. Iharang ang mga truck pero, dito, no? Linawin ko lang, lahat ba ng mga dadalo dyan or dumalo dyan, nakalista kung sino-sino? Or open ito sa lahat ng mga Pilipino, basta ikaw ay Pilipino? Or dapat ito open sa lahat, no? Ang sinasabi nilang listahan siguro yung grupo, pagre-rehistro ng mga organisasyon at mga grupo. Pero hindi naman kasi malalim yung kanilang pag-aaral at pagtingin. Bakit daw merong hakbang na maisog USA? Alam mo, kami lang yung hindi tinantanan
na iniintriga, no? Dahil dapat nalaman nila, nagbigay kami ng press statement, inabot din namin ulit, no, na ang Hakbang Maisog USA ay niyakap ng Sara Duterte organizations dahil sa mga batayang prinsipyo nitong pinaniniwalaan, lalong-lalo na sa usapin ng kapayapaan, no? Lalong-lalo na sa usapin na dapat hindi baguhin ang saligang batas natin doon sa pamamagitan na binasurang People's Initiative, at lalong-lalo na yung pagsulong ng sinasabi natin na tunay na kapayapaan na hindi nakaugat dito sa pagtulak sa atin sa bingit ng digmaan sa South China Sea or West Philippine Sea. At ang mahalaga pa rito ay yung sinasabi natin na pagrespeto, no, ng ating saligang batas, at ang mahalaga, Admar, ay bumalik tayo muli doon sa prinsipyo na tayo ay walang kaaway at kaibigan ng lahat, no? So dito natin pinapakita yung pagtugis ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya, no? Na dito namin binitbit ang mensahe. Alam mo, makulay yung aming mga placards, meaningful, very peaceful yung mga mensahe, na ang pangmatagalang kapayapaan ay mas epektibong makakamtan natin ito, Admar, no? Sa pamamagitan ng diplomasya, ng kooperasyon, dialogo, at of course, ang mahalaga ay yung unawaan, no? Hindi, naalala ko tuloy na yung lagi nating sinasabi, no, na ang magpapatibay lang ng ating kalagayan, ang ating pambansang interes, ay kung tayo ay nakatuon at nagtatatag ng pambansang ekonomiya, yung mga economic ties natin, upang sagutin yung pangunahing problema talaga natin, yung basic needs lang, usapin ng pagkain, usapin ng kuryente, usapin ng tubig, usapin ng trabaho, at usapin of course ng katarungan at soberenya ng ating bansa. Wala naman po sigurong ano pa yun lang yung mga panawagan ninyo, yung sa under din ng TAPS, yung transparency, accountability, tama. peace and security, trabaho. Meron akong nakita kanina sa mga placards, kung pwede ulitin natin yung sa side ng Sara Duterte supporters, meron ding trabaho, mababa yung inflation yata kung di ako nagkakamali. Oo, ayan. Maraming mga dyan eh. Masama ba na yan ang ipanawagan natin sa ating pamahalaan? Yan naman talaga yung realidad. Di ba? Na kailangan na pagtuunan ng pansin. Oo, tama yun. At tayo ay hindi matitinag, no? Hindi tayo dapat ma-intimidate dito. Kami rito, handa kami na kung sakaling may, at nakita naman natin, may mga indikasyon ng pagsupil ng ating karapatan, kasi mas marami sana ang dumalo, pero yung iba nag-express ng agam-agam, Admar, no? Natakot dahil nga rito sa natatanggaling daw sa hanay, uhulihin. Of course, nanawagan din tayo sa kapulisan ng Amerika, sa New York NYPD, no? Tumawag din kami na talagang hanggat maaari kung may manggugulo sa ating hanay, i-report namin sa kanila at tutulungan namin ang NYPD para sila ay maaresto, no? Pero nakita natin na parang may saywar, no? Pero ang gulat ng mga makikita mo yung Filipino-Americans na nanonood, kahit na yung mga Amerikano, no? Sa ating parada ay mabuti nilagay tayo sa huli dahil nakita nila talaga na tinali natin sa isang napakamakabuluhang selebrasyon ang Philippine Independence Day. At lalo natin pinayaman at pinayabong ang tinatawag kong hobby ng kulturang Pilipino at pamana. No? Oo. So, iyon ang mahalaga, no? Kaya Tsaka maliban dyan na attorney, kasi hindi pa tayo malaya hindi tayo malaya sa presyo ng mga bilihin. Sa problema natin sa kriminalidad, nandyan pa rin yan, naririnig natin. At ano pang mga problema, hindi lang yung naging di ko nga alam kung naging malaya na ba tayo mula sa mga banyaga. Kasi dumami yung mga EDCA sites dito at kung ano-ano pa. Pero marami tayong dapat na ipanawagan
ng kalayaan. Independence Day, pero hindi lang dapat nagtatapos diyan sa yung pananakop, 'di ba? Yan yung kino-commemorate. Oo, Madami oo. tayong And dapat then, na malaya tayo dapat. hindi, tama, Admar. Tama yun na nagbibigay tayo ng high visibility ng ating kultura, no? Ang ating mga sayaw. Pero ang ating kultura ay merong ang makulay na kasaysayan na pinapakita ang dignidad at dangal ng mga Pilipino na tayo ay handang humakbang para sa kapayapaan. So ngayon, ang nagtataka mga tao, paano tayo napasok dito sa bingit ng digmaan na kung saan ay itong usapin ng West Philippine Sea or South China Sea na madalas natin pinag-uusapan yan, Admar, ay hindi naman talaga malulutas ang pagmay-ari niyan o yung ownership niyan na nasa 9 na dekada ay pinag-uusapan na. At kahit na saang anggulo mo tignan yan, hindi naman sinabi na dahil in-invalidate doon sa arbitral ruling na yan in 2016, yung 9-dash line ng China, ay tayo na, atin na ito, tayo na ang may-ari, no? Paano nangyari yun? Di parang tinanggap mo rin na nawala itong China, bawal yung 9-dash line nila dahil malawak at imposible. Tapos tayo na isa lang sa claimant, biglang nagsasabi na atin to. No? Walang batayan po yun. Dahil 6 ang country claimants, competing claimants dito, no? Na kahit na sa intention, sa espiritu, Admar, ng more than 357 pages ruling, at iyan ay nabasa naman natin, ay tayo po ay pinababalik sa negosasyon, sa diplomasya. No? So, hindi ba mas maganda, Admar, na makita ang Pilipinas na tayo ay pwedeng sentro ng kapayapaan dito sa Indo-Pacific region, no? Instead na itutulak tayo na parang pawn kung saan tayo dalhin, kung saan nila gustong dalhin. Ang irony nito, Admar, ay habang ang mga makapangyarihang bansa, ang mga superpowers, US and China, ay nagpapadala ng kanilang representante upang pagyamanin ang kalakalan, ang komersyo at ang relasyon at magkaroon ng tinatawag nating mga goodwill gestures for peace. Tayo naman ay nandoon, naghahanda sa digmaan. Hindi. Ang paghandaan natin ay kapayapaan. At paano paghahandaan ng kapayapaan? Mali yung kanilang kino-quote na kung nais mo ng kapayapaan, maghanda ka para sa digmaan. Hindi po. Luma na po yan. Yan yung kasabihan ng General Romano nung araw, no? Ang kailangan natin, kung ang nais natin ay kapayapaan, humakbang po tayo ng dahan-dahan patungo sa pangmatagalang kapayapaan. And after nito, wala namang mga panggigipit pa or kumbaga pahaging sa inyo pong hanay matapos po itong naging matagumpay na rally po ninyo, attorney? Nako, hindi, wala. Dahil nakita natin yung mga spectators, yung mga nanonood, halos lahat gustong magpa-picture, no? Sa aming grupo. At kaya humaba yung buntot ng parada namin. Nasa huli kami kasi yung mga iba na nauna ay sumama. Umikot ulit. So nakakataba ng puso yun, no? At habang kinakanta namin yung Pilipinas Ko Mahal na paulit-ulit, dahil binigyan nga natin ng makulay na pagtingin kung ano yung mensahe natin, ay talaga naman na yung mga Filipino spectators nakita nila bitbit natin ang pinakamalaking watawat, no? Dito sa paradang ito, at halos lahat kami ay may mga Filipino flaglets, no? So dito natin makikita pwede pa lang gawin ito, na hindi lang ito simpleng parada, kundi makulay at makabuluhan na merong bit-bit na mensahe. Simple, tama yung sinabi mo, Admar, no? Ano ba naman ang masama sa mensahe ng kapayapaan? Ano ba naman ang masama
sa mensahe na dapat respetuhin ng administrasyong ito ang ating malayang pananalita at mapayapang pagtitipon, no? Ano naman ang masama kung sabihin natin sa ating pamahalaan na hindi po tayo dapat makipagdigmaan. Mag-focus po tayo sa usapin ng basic needs ng mamamayang Pilipino. Walang masama diyan, no? At demokrasya tayo, 'di ba? Ano bang masama kung merong hinaing ang tao? Kumbaga, wala nang karapatang magreklamo? Tama. At ito nga yung punto rito. Meron tayong indikasyon at mga tendensiya ng authoritarianism. Alam natin yan eh. Kasi nakikita natin yan kahit na doon sa paglaganap ng filosofiya at misyon ng Hakbang Maisog sa Pilipinas ay kinikitid at tinatanggal ang espasyong demokratiko ng mga peaceful rallies at mga organizers. Nakita natin yan kung paano pagalawin ang mga local government units na maraming palusot at nagpo-provide ng legal justification, samantalang ito po ay isang mapayapang pamamaraan ng paglalahad ng ating mga hinaing, no? So dapat kaya nga dito sinusubukan natin sa international level at siya nga pala Admar ay kami rin ay magkakaroon ng alyansa at tinatawag nating yung batayang pagkakaisa sa iba't ibang lugar, no? Sa Hakbang Maisog ng Japan na nagbigay din ng mensahe sa atin, sa iba't ibang bansa, sa Canada, upang magkaisa at itulak natin ito. Katunayan nga, Admar, no? Isa sa mga panukala na gusto naming itulak dito sa Hakbang na Maisog USA ay yung pagtatatag ng tinatawag kong Hakbang na Maisog Peace Zones, no? Sa mga barangay, sa mga nasyonalidad na kung saan ay itong itinatatag nating peace zone sa mga lugar na ito ay maaari magtipon ang ating mga kapatid, ang ating mga mamamayan upang itabuyod ang kapayapaan. Mensahe lang po ng kapayapaan, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Babalikan ko lang po. Opo. Bilang panghuli na lang siguro, attorney, masusundan pa ba ito? Kasi New York lang ito. Lahat na ba ng mga ano ito? Or mayroon pa bang mga mas malawakan masusundan pa yan. Admar, masusundan pa yan dahil dito halimbawa sa Metropolitan DC at sa ibang estado, lalong-lalo na sa California, ay nakatanggap na kami ng mensahe. Bibigyan natin sila ng tinatawag nating framework, no? Kung paano tayo ay magkaroon ng isang matahimik na kilos protesta para ituloy-tuloy ito. Tandaan natin na ito ay organikong movement. Kumbaga ay bagamat loose ang kanyang tinatawag nating organization, pero makikita mo at ramdam mo kung gaano ka organiko na ang mga tao ay bigla na lang magsasama-sama at bigla na lang lalapit at makinig sa ating mensahe para sa kapayapaan at pagrespeto ng ating mga batayang karapatan sa ating saligang batas. So ito in fact kung tuloy-tuloy ito, Admar, ito yung genuine na people power movement, no? Na pinapakita natin na yakap pa rin natin at kakayanin natin na yakapin ang mapayapang pamamaraan dito sa kilos protestang ito. Na iba-ibang anyo ang pwede nating gawin. Katulad nitong plano na ginagawa ngayon na aming pinahiwatig na Admar ay itong pag-organize ng mga petitions, mass mailings, sulatan, ang mga ahensya ng United Nations, for example, at ipapaabot sa kanila kung ano yung mga violation under the International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of the Child, at dito rin kahit na dun sa mga senador ninyo at sa kongresista ninyo para ipaabot natin na ito yung gusto ng mamamayang Pilipino. Pero ang mahalaga dito yung epekto nito
sa iba't ibang bansa, Admar, kasi siyempre pinangangalagahan natin, no, ang ang importansya ng ating OFWs. Kaya tutulong tayo doon sa paghubog ng mga konsepto at framework kung ano yung pwedeng gawin at hindi dapat gawin, no? Kasi marami nagtatanong diyan, siyempre nababahala din sila. Halimbawa, kung may kampanya tayo ng No Remittance Day for OFWs, ay makikita natin yan ay isang pribadong desisyon, no? Maliban doon sa mandatory, tinatawag natin na mandatory remittance. Pero ito ay simbolo at ito ay bahagi ng anyo at forma ng malayang pamamahayag.